I'm Jancel Faustino, Master Teacher 1 of Balite Elementary School. Nag-aaral ako sa Marcelo nung high school. College? Sorry. Nag-take ako sa BSU ng Bachelor in Elementary Education, major in Generalist. Then, after I graduated, nag-aral ako sa La Consolacion University of the Philippines, taking up Master of Arts in Education, major in Educational Management. Syempre before, di ba dalawa lang yung prestigious school before sa ating public school, the Marine and Marcelo. So I prefer to choose Marcelo kasi lahat naman ng kapatid ko ay nag-graduate sa Marcelo. During my time in Marcelo, malaki ang differences ng mga estudyante before sa ngayon. Noong time namin, talagang wala kang makikita mga mag-aaral na nasa corridor or sa park doon sa may building A. Tapos kami ay very close lahat ng magkaka-building kasi nga so wala rin kami noon na sinasabi rin ng SPA, mga ganon, section 1 kagad ang start. So lahat halos naman doon dahil nag-rotation ang sectioning, nagiging kakilala naman namin at the same time nagiging ka-close din namin. Okay. So, dalawa yung teacher na nagkaroon ng impact sa akin. First is si Ma'am Leia Ferrer no aking grade, second year high school, section 10. So, ang ano ko lang kay Ma'am Leia Ferrer na basta pagka estudyante niya at alam niyang tama yung estudyante niya, pinaglalaban niya. So, hanggang ngayon, ina-adopt ko pa din yun. Na kapag tama ang estudyante ko, kahit ano ay ipaglalaban ko pa din. Then, second is si Ma'am Remedios Antonio, yung aking history teacher nung third year. So, siya yung isa sa nagmulat sa akin para mag-take din ng education. Challenge sa akin kasi sa Basili pa kami umuwi noon. So, nagbabangka pa. Challenge talaga sa akin pagka pumapasok ng may bagyo. So, kailangan mong gumising na maaga tapos magkapote ka, protect yourself para hindi ka mabasa. So, nung nag-aaral na nga sa Marcelo, second year na, so sabi namin, parang nahihirapan na kami. So, nangupahan kami dito sa Kapatagan, sa bayan. Tapos, during my stay in Marcelo, wala namang ganoong problem nung sa pag-aaral sa Marcelo. Malaki ang naging impact ng Marcelo sa akin, especially sa MAPE. So, ako ay isang trainer na din ngayon na kung dati-dati napapanood ko lang si Ma'am Rosel na nagtuturo ng gymnastic sa Marcelo. So, ngayon ay nakakasama ko na din si Ma'am Rosel na mag-trainer ng mga bata sa larangan ng gymnastic. Sa physics, tsaka sa chemistry, si Ma'am Cebuano, tsaka si Ma'am Aguinaldo. So, malaking impact ang science sa akin. So, kaya nung nag-take ako sa BSU ng exam, ang kinuha ko ay science major, pero binago rin kami as generalist. Malaki ang ano ng Marcelo, hindi lang sa akin, sa lahat din ng mga nag-graduate sa Marcelo, malaki ang impact talaga ng Marcelo. Pag sinabi talaga naman natin ng Marcelo, ang mga bata doon ay hindi basta-basta, lalo na sa panahon ngayon. Pag sinabi natin na ikaw ay Marcelo, tapos ang section mo pa ay STE or STEM or HUMS, talaga naman na nakikilala ang Marcelo hindi lamang dito sa atin sa Malolos, kundi maging sa ibang bansa din. Unlike nung lumaban sila sa Korea, so nagpakitang gilas sila ang mga estudyante ng Marcelo. Ngayon, kasalukuyan. Ang significance ng binigay ng Marcelo ay maging totoo tayo at passionate tayo sa kinuha nating kurso or trabaho. So, dapat tayo ay laging nasa puso natin kung ano yung ginagawa natin, especially tayo ay humaharap sa mga bata, dapat tayo ay huwaran talaga sa mga kabataan. Connection, hanggang ngayon syempre meron pa rin connection, di ba? As a teacher nga ngayon, yung mga naging teacher ko before, nakakasama ko na rin sila ngayon sa sports nga. So, pag nag-train kami at lumalaban kami sa sports, kasama ko na rin yung mga dating teacher ko na dati-dati lang, tinuturuan ako. Tapos ngayon,
kasama ko na at kabanding na rin yung mga teacher na yun. Time, siguro no ano, sa cooking kay Ma'am Guevara. So, tinuruan kami noon sa pagluluto, pero unluckily, hindi pa rin talaga, wala sa akin talaga pagluluto. Differently. Siguro wala akong ma-wish na mababago or babaguhin. Kasi pag nabago natin yon, hindi ako magiging ako ngayon. Dahil hindi ko na-experience yung mga na-experience ko before sa Marcelo, nung panahon ko sa Marcelo, na sabihin natin na kami talaga ay, sabihin natin na hindi naman kahigpitan, pero naroon yung disiplina ng Marcelo Itzoblar before. Unlike ngayon, sabi natin naman talaga, kitang-kita naman natin, yung time talaga namin ay pagpasok mo pa lang sa gate, dapat ay proper uniform, hindi kami pinapapasok ni paano nung guard na yan, yung, basta yung mga tagal na guard, oh, si Kuyang Guard. O, si Climax, ayun. Di ba si Climax hanggang ngayon nandun pa din. So, sinisita kami noon. Nasita ako ni Climax dahil minsan nag-rubber shoes ako pero bawal. So, yun, dapat ganun pa rin ang ipatupad nila na kaso meron naman tayo sa DepEd order na hindi na natin pwedeng sitahin yung mga bata sa proper uniform. As long as pumapasok sila, pwede pa rin. Pero para sa akin, mas okay pa rin na nasa proper uniform para nakikilala pa rin yung school na pinag-aaralan natin. May advice sa lahat ng mga kabataan pa rin na syempre na gustong mag-aral sa Marcelo o nag-aaral sa Marcelo, ituon lang natin kung ano um, yung magiging future natin. Hindi naman natin masasabi na hindi tayo bata na ganyan na nagagawa natin, nakakapaglaro or nakakapagkating man lang, pero dapat isa puso pa rin natin, unahin pa rin natin yung pag-aaral natin. Sabi nga nila, o sabi nga natin, high school life is the best. So, hindi mo na mababago yon, hindi mo na pwedeng bawiin. Kaya dapat i-enjoy mo pa rin yung pag-aaral mo, pag-stay mo sa Marcelo. At sabi nga, babalik-balik ka pa rin sa paaralan na pinagmunan mo. For the future Del Pilarians and current Del Pilarians, so panatiliin lang natin yung i-install na aral sa atin ni Del Pilar sa atin. Unahin pa rin natin ang pag-aaral. Basta nandiyan din ang mga kaibigan. Pero pag-aaral pa rin, sabi nga, ito yung ating passport para makapunta tayo sa mas magandang karir na ating patutunguhan.